Ayan. So muli, magandang gabi po sa inyong lahat. At maulan at ang ulan hindi po normal nga ulan, normal ulan siya na feeling mo hindi siya titigil. Ewan ko tumila na ba? Oh, okay. Okay naman kasi pag-uwi ko mamaya mahirapan ako. Ayan. Okay. So ngayon, ating pag-uusapan nung last na pag-usapan na natin yung about repentance. Okay. So, about repentance. And ang pangalawa is, ito yung mga essential sa ating salvation. Pangalawa is the water baptism. Yan. So, ngayon po, ang ating pag-uusapan ay, kita yun na kanina, yan, the baptism of the Holy Spirit. Alam nyo nung di ba last time, ang pinag-aralan natin, about Holy Ghost din. Sabi ko, parang paulit-ulit lang naman to. Pero habang pala nga nag-aaral ka, iba pala talaga siya. Iba pala iba talaga ang topic ng pag-uusapan natin. Slightly, of course, the verse, same, almost the same, pero yung thought, iba. Parang maiba ka, mas iba yung pagkaintindi mo. Yun pala yung sa totoo lang pala, minsan di ba pag sinabi natin, pari-pariyo lang naman sinasabi nila sa taas dyan, ayoko na mag-attend. Usual may ganun ka, di ba? Lalo na kung hindi mo type ang nagsasalita sa taas. Lalo na kung hindi makasuit ng need mo. Masyado, dito kasi sa batasan, mataas ang dosage natin dito. Alam niyo yun? Yung kailangan, ang preacher o yung nagtiteach ay dapat energetic. Dapat marami siyang pakulo para na makuha ang attention natin. Kasi, ang buhay natin dito sa Maynila, very stressful. Yan. Yun yung dahilan na dahil stressful, nakikipag-compete ka doon sa stressful na life. So, kailangan mo siyang makisabay. Yan. So, pagdating dito sa church, lupay-pay na. Di ba? Lupay-pay na. So, dapat, ang nagsasalita dito, kailangan makuha ang attention. So, what if hindi? Okay? So, ibig sabihin, may mga salita ang Panginoon na para sa atin, paulit-ulit. Tingnan nyo to Isang verse lang minsan yan dito. Pag tumayo dito si Pastor Alan, iba ang thought. Pag tumayo si Pastor Rod, iba ang thought. Pag ibang elders ang tayo dito, iba ang thought. Pero same verse. Ganon ka powerful ang salita ng Panginoon. Kasi, nagdidwell ang Panginoon on that moment sa'yo. Yan. Kaya sabi nga, they are new every morning. Yan. Kaya nga, ang blessing ng Panginoon, kaya nga, di ba sabi, sing a new song. Yan. Sing a new song. So, ibig sabihin, pag sinabi mo sing a new song, bago ba talaga kakantahin mo? Ay, hindi. Hindi. Ibig sabihin, sing a new song. Yung song na yon, di ba, ano bang kanta? Alive, alive, alive. Yun, masyado nang yun, di ba? Pag kinanta natin minsan dito, alive, alive, alive forevermore. Gumaganon-ganon tayo kasi wala tayo. Kasi normal na. Kahit sa kapitbahay. Ayan, naririnig natin yan, di ba? Mga El Shaddai, naririnig yan. So, minsan, wala na sa thrill. Yan. Pero, kung himay-himayin mo yung word na alive, at maintindihan mo na ang Panginoon na buhay para sa'yo, excited ka dapat kumanta. Yan. Kaya sinabi na, sing a new song. Yun yung ibig sabihin na sing a new song. Kasi bakit? Bago. Bago sa'yo, bago sa puso mo. Hindi ang lyrics ang luma. Dapat na magiging bago, hindi magiging bago pala ang lyrics, dapat na magiging bagong puso mo. Yan. Ramdam nyo to sa mga music team. Ramdam nyo to na may kanta una, na kinanta mo yun, walang feeling. Yan, wala lang. Plakpak ng mga, yung congregation. Pero, mayroon naman siya time yan na pag inulit mo siya kanta yan, tuturok sa puso ng mga tao. Yan. Bakit? Kasi, may mga time kasi na hindi siya patok, may time din na patok siya. Yan. That's the word of God also. Yan. May mga salita ang Panginoon na pag dumaan, nakakatch ang attention mo. May experience kayo niyan? Kunti lang ang tumatango. Meron yun pag nagbasa mo, napakasimple lang minsan na verse yan, pero pag nagbasa ka, makukot ang attention mo.
So, pag na-quote ng attention mo niyan, unti-unti kang luluha. Kasi mabasa mo doon sa verse na yon kung ano ang thought na binibigay sa iyo. Kaya nga, di ba may journal tayo? Yan. Ang journal, yun yung ano niya, yun yung essence ng journal. Kasi, di ba ang hinihingi sa atin isang verse lang? Pero dahil, dahil requirement, bahala na the Lord. Tapos, basta makapasok lang sa choir. Yan. Pero hindi natin, kung hindi mo siya naiintindihan, sayang. Kasi yun yung time kasi na nakikipag-usap siya yung Panginoon dapat. So dapat, yung lahat nga nagre-require ng journal, dapat ano nyo yun? Dapat isa puso nyo yun na yung verse na yun talagang may mga time talaga na hindi, wala talaga. Drought talaga. Tag-init. Meron talaga yon. Pero you have to, you have to pray for the Holy Spirit. Kaya kailangan natin talaga yan. Amen? So tonight, ang ating pag-uusapan is the baptism of the Holy Spirit. Alright. The baptism of the Holy Spirit is one of the most apparent and undeniable realities of the Bible. It was prophesied by the Old Testament. Na natin yan, na-discuss na rin natin yan. And John the Baptist verified it, and Jesus promised that it would come just a few short days after his ascension. All right. So in Matthew 3:11, I baptize you with water of repentance. But he, sabi ni John the Baptist, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. In John 1:33, I knew him not. Yan, si John the Baptist nito. But he that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptized with the Holy Ghost. Now, Christ is introduced to the world as one who will baptize us with the Holy Ghost. Yan. However, this Holy Ghost baptism could not become available to mankind until Jesus died, was resurrected, and became glorified. Right. Now, some will attempt to argue this point, pointing out that John the Baptist, si Elizabeth, si Zacharias, si Mary were filled with the Holy Ghost prior to the day of Pentecost. Okay, so others will ask, didn't the Old Testament prophets have the Holy Ghost within when they prophesied? Ano ibig sabihin? Kung yun ang verse natin kanina, na sabi niya, kung ang Panginoon pa ay, ang una natin kanina, sabi ng Panginoon kanina na He will baptize you with the Holy Spirit. And kung sino yung darating, sabi niya, siya yung mabaptize sa atin ng Holy Ghost. So now, ngayon, ibig ba sabihin ng mga tao sa Old Testament walang Holy Ghost? Yes or no? Walang Holy Ghost? Meron! Paano yun kung wala ng Holy Ghost? Meron. Okay, so sagutin natin yan. Okay? So, ibig mo ba sabihin kay Elizabeth at saka kay Zachariah doon ng kinausap ng Panginoon doon, walang Holy Ghost din doon? Oh, ayoko na. Sakit na ulo. Ayan. Okay. In answering, we must point out that no one possessed the baptism of the Holy Ghost as resident experience prior to the day of Pentecost. Yan. Tandaan natin na ang Holy Ghost, doon lang talaga nag-appear sa day of Pentecost. So, kumusta yung prior nun? Ibig sabihin ba, hindi nag-deal sa kanilang Panginoon doon? Okay. In John 7:39, the Holy Ghost was not yet given because that Jesus was not yet glorified. Oh, paano yun? Saan yun multo?
Multo doon na nakipag-usap. Multo doon sa Old Testament. Multo na nakipag-usap doon sa ghost, di ba? Multo. Di ba? So, kung iisipin mo siya, o nga, no? Sino yung nakikipag-usap doon sa ano nyo ba yan? Na-visualize niyo ba yung, na-imagine niyo ba yung ini-imagine ko? O baka ako lang. Ako lang to. Ako lang to. Okay. So, what type of experience does people have then? Oh, ano yun? Kuro-kuro lang? Ano ngayon yun? Nung sinabi nung si Samuel doon na tinawag, ano yun? Joke-joke lang? It's a prank. Ganon? Sige. Yan. Si Peter nagsabi, sa 2 Peter 1:21. But holy men of God spake. Take note the word God spake. As they were moved by the Holy Ghost. Okay. O katulad niyan, si Brother Juvie, andyan ako halimbawa sa likod. O sabihin mo, Brother Juvie, yung ganito. Yan, sabihin din ni Brother Juvie. So, ibig sabihin, wala siya sa loob, nasa labas. Hindi niya gets? Wala kayo dyan. Okay, God spake. Ibig sabihin, sinabi niya lang. Itong sasabihin mo, sinabi niya. So, yung sabi siya. Okay? Okay, sa kay Samuel, si David, and the Spirit of the Lord spake by me, and His word was in my tongue. So, ibig sabihin, kung anong sinabi ng Panginoon, yun ang din sinabi ni David. Okay. No one can deny that God moved on and through the prophets as well as John, Elizabeth, Zechariah, and Mary. However, they never possessed the baptism of the Holy Ghost as a permanent indwelling experience as we know it today. Tindihan niya? Gets niya? Yan. Wala sa kanila ang Holy Ghost na sa loob. Nakikipag-usap lang sa kanila ang Holy Ghost. Ayan. Okay. In fact, on the day of Pentecost, Mary, the mother of Jesus, was among the dwellers of the upper room awaiting the promise of God. So, andun din si Mary. Yun. So, ibig sabihin, kung naka-receive na si Mary ng Holy Ghost, bakit nandun pa siya, nag-invite din, nag-speaking tongue din siya doon? Di ba, ma-refresh lang ko, Lord? Ganon? Alright. Ang sabi kasi dito, it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Alright. For century, man had unsuccessfully attempted to obey the law as given to Moses. Yan. Itong law kasi, kahit dito sa atin, kahit saan tayo, pag sinabi na natin batas, meron talagang ayaw mo, meron ding gusto mo. So, pag batas, whether you like it or not, gawin mo yan. Batas Diba? And sometimes, kahit it will lead sa kamatayan, gagawin. Kaya dati, di ba, may lethal injection. Kasi yun batas Pag nagkasala ka, lethal injection. Yan. Okay. The battle against the flesh was seldom, if ever, won, however. But we read that after the baptism of the Holy Ghost was introduced into the salvation, alright, God placed His law in our inward parts and wrote it in our hearts. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ng Panginoon. Praise the Lord. Dahil sabi ng Panginoon, mukhang alanganin ng mga tao sa akin pag ganito Hindi ito maganda. Ito na lang gagawin ko. Ayan. Papasok na lang talaga ako sa puso nila. Ayan. Tingnan niyo po nung time sa Old Testament, di ba? Paulit-ulit lang din naman ang ginagawa ng mga Israelite. Kasi alam niyo kung bakit? Sabi ng mga psychologists, sabi niya, according to psychologists, that we care little, if any, for facts or ideas that do not affect us emotionally. Di ba may mga, tayo na, wala kayo dyan, wala naman ko labot. Ganon, di ba? Wala kayo dyan, ewan ko, I don't care. Ganon tayo, no? Wala ka naman, kumbaga, hindi naman hindi affected yung ego mo di ba?
Ngayon, pero sabi niya, however, if our emotions can be triggered, we will put all our strength and effort and every fiber of our being into that of which we are enthusiastic. I like the word every fiber. Ibig sabihin, ng every hibla. Hibla ng iyong pagkatao, talagang nagre-response lahat kung puso ng pinag-uusapan. Emotions pala. Di ba? Pag emotions na ang natira, doon na tayo doon na yung lumalabas kung anong klase tayong material. Yan. So doon lumalabas kung ano ka ba talaga, kasi ang emotions kasi natin, pag masaya ka, di ba masaya lahat? Lahat ng tao, hintian mo, di ba masaya ka? Lahat masaya ka masaya. Kaya totoo yan, no? A merry heart, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Hindi mo talaga yan. Kaya minsan ako pag sinabi na, ay, hindi ko po sinasadya na slip of the tongue lang ako. Sino ang nagsabi sa'yo? Ganon tayo minsan, di ba? Nag-ano tayo, ang tawag dito? In denial tayo. Ay, hindi ko sinasadya yun. Uy, joke lang yun. Pero may laman yun. Ibig sabihin, kung ano kasi sinasabi mo, yun ang sa puso mo. Kung masaya ka, makikita sa mukha yun. At makikita sa mata. Hindi mo pwedeng, percentage lang din naman siguro yung mga taong nakakita ng mukha na sabihin natin na kahit ngumingiti siya, pero makikita mo sa mata malungkot. Meron yun. May mga magagaling talagang mga tao dyan Kahit ngiti-ngiti, ganyan, active, pero pag tinignan mo sa mata, may muta pala siya. Shock. Ayan. May morning star. Okay. Ganon. So, sa mata minsan yan, oyster, ako, meron naman na pagod lang, tapos, yung mata naman ay kumikinang-kinang, so in love, ganon, sa masaya. May pera, ganon. Yan, iba kasi nakita ko si Subo, ganun talaga. Ayan, ibang in love, iba yung galit, iba yung ganon. Ayan. So, pag masaya ka, dahil sa emotion mo, pag masaya ka, so lahat ng tao na parang nakakontaminate mo rin na masaya. Diba? Pero, naku, pag magalit ka naman, contaminated din lahat. Lalo na si nanay ang magalit sa bahay. Diba? Galitin niyo lang lahat na lang si nanay. Ayan. Ganon tayo. Kasi bakit? Napaka-selfish, napaka-KSP. Yan, ganon tayo. Ano sabi mo? Ganon tayo. Pero wala naman yan. Kumbaga, lang, sa emotions nga. Alright. Next. God knows that a mental assent and acquiescence. Pag sinabi natin mental assent, parang siya, pag sinabi mong assent, parang kung ano yung pagka-accept mo. Yan. Yung anong pagka-accept mo, pagkatanggap mo, to divine law is not enough. Yan. Sige nga. Di ba sinasabi na kamatayan ang hatol ng ganitong ganyan-ganyan. Bakit ang dami pa rin gumagawa? Kung talagang effective ang law. Effective naman kung medyo may pangil ka. Pero pag wala din, wala. Diba? Yan. Okay. So, behold, thou desires truth in the inward parts. So, God promised to put His law in our hearts so that He would have a desire to obey Him. And kita mo lang to ang pagkaiba. Nung time na ng mga taga-Israelite, di ba kasama naman nila talaga yung Panginoon doon Di ba kahit saan sila pumunta, kasama nila yan doon. Pero bakit paulit-ulit lang din naman sila na gumagawa? Right? So, it is when we are filled with the Spirit of Christ as we become joyously happy, rapturously engrossed in worship. Ibig sabihin, pag rapturously ka, ibig sabihin, you are great excited. Yan. Parang grabe ang enthusiasm mo, excited ka, and zealously affected to do
good works. Oo nga naman, di ba? May mga time na niya minsan na parang ayaw mo lalo na kung late ang sweldo, tapos ang daming ginagawa. Di ba wala ka nagana? Wala ka na magtrabaho? O, pero minsan ganun. Minsan kasi dati kasi na-experience ko yun. Ang sweldo kasi namin, ano yan, parang manual, hindi ATM talaga, na automatic may nagka-transfer, ganun. So, nalilate siya. Pero sa akin naman, that time kasi may problema na yung kumpanya. So, you have to understand kasi na ginagawa din ng kumpanya kung anong magagawa nila para hindi ma-delay ng sweldo. Pero minsan may mga time minsan na lalo na kung nagtatrabaho, tapos wala kang price sa sarili mo. Oy, tip ha, tip lang. Sa mga nagtatrabaho, at sa mga wala nagtatrabaho, wag niyo na 'to gawin. Sa mga nagtatrabaho, alam kong medyo tight tayo sa budget natin, pero wag niyo pong kaligtaan na bumili ng something para sa inyo in a month. Isa pa Sister Nieven, kasi kulang pa kasi. Hindi ko naman sinasabi na bibili ka ng 1,000, 2,000. Bili ka lang ng something para sa iyo na parang, di ba sabihin mo, ano nga ba tawag yan? Milk tea. Di ba? Naka-milk tea ako ng social. Milk tea. Di pa post ka kaagad. Yan pala, sugar baby. Laman pa, tag 20 pesos. At least. Di ba? Ganon. Kaya yung sinasabi niya, deserve ko to. May mga ganon. Pero hindi, totoo yan. Kasi, darating sa punto natin, na pag wala po tayong binibigay na parang ma-excite ka rin ulit, eventually kasi papagurin ka. Eventually mapapagod ka. Ano ba yan? Gigising na naman ako sa umaga, magtatrabaho, tapos pagdating ng akinsi, babayad lang, wala laman, kahit mga underwears, hindi na makabili. Ano ba yan? Mga nanay, mga tatay, I feel you, ganon. Pero tip lang po yan. Kahit sabihin natin, quarterly, bumili ka para sa'yo. Para po hindi ka masyado, para matuwa ka naman na may nabili ka para sa'yo, sa pinagpaguran mo, may nabili ka. Yan. Kasi, alam nyo, lilipas ang panahon, pag wala kang nakikita na good thing sa iyong pinagtrabahuan, mabe-burn out ka. Yung parang tatamarin ka na pumunta ng office. Pero kung may bibili ako ng ganito, kailangan ko galingan sa trabaho ko, ganyan, galingan ko ng sales ko para malaki yung commission ko, ganon. Pag may ganon yan, so di ba excited ka? Yan, excited ka kasi may tinitingnan ka na kukunin mo in the future. Yan, okay. O ngayon, through these moments, we're experiencing times of complete ecstasy as God touches the heart, which is the very seat of our emotions. Yan. Kasi, ang puso natin ay very marupok. Marupok. Oo. Alam nyo kasi, sa totoo lang, kaya ng puso idiktahan ang utak. Agree? Kaya niya diktahan. Kaya nga, ang utak nilagay sa taas, sa baba ang puso, kasi dapat ang utak ang mag-neutralize na lahat. Pero minsan kasi nasasapawan niya to. Hindi. In love talaga ako. Ayoko, mahala ka dyan. Tanan tayo. Ganon. Diba? Kasi out of self-emotion mo yon. Ang alam mo lang that time, mahal na mahal mo siya. Yan. Kahit wala nang makain, mahal na mahal pa rin siya. Tingnan natin, mag-isang buwan tayo, wala kinakain. Yan. May ganun tayong kasi bakit? Di ba sabi nga ng Bible, guard your heart. Yan. Kasi sa totoo lang po, ang puso ay mapaglinlang. Sister Angela May, nagre-react siya talaga. Silang dalawa ni Sister Barbie. Marupok. Marupok ang puso. Nakikita ko siya talagang gumaganong. Oy, hindi totoo yan na. Alam niyo sa totoo lang, ang puso, kasi wala yan patanda-tanda, pabata-bata, wala po yan. Alam niyo ba na may mga matanda pa sa atin na masyadong marupok pa? Yan.
Nagtatampo pa pag nasabihan ng medyo taliwas doon sa kanyang gusto marinig. Meron tayo. Nagtatampo pa tayo. So, grow up child. Grow up child. Ayan. Ingatan natin ha. Lahat tayo na, kahit sino po kayo, kaya pong diktahan ang utak actually ng ang puso. Kaya't diktahan ng puso ang utak. Ayan. Kasi nag-aawayan palagi sila sa mga decision making eh. Yan, nag-aawayan sila palagi. So, ngayon, kailangan mong mamili. Ang puso, siya ba? Or, siya ba o siya na lang? Oh, yan. As the pen of His Spirit writes the law in our inward parts, we are able to love and obey the law we once found impossible to keep. Yan. So dahil, sabi ng Panginoon, dahil sa law na yan, hindi kaya talaga gawin ng tao ang mga gusto kong ipapagawa sa kanila. O, kita mo si Moses, di ba? Nung bumaba doon sa Mount Sinai, di ba, ang sabi ng Bible, nag-aapoy pa siya sa presensya ng Panginoon. O bakit niya tinapon ang ang tablestone ng Ten Commandments? Kung talagang, alam mo yon yung, kasi that time, may experience ba kayo minsan na, pag Sunday, di ba, ignite na ignite ka, enjoy ka, pagdating ng Lunes, mayroong pagsubo. May tinuturo sila. Di ba? Meron tayong ganyan, ignite na ignite ka, pero pagdating naman sa Lunes, lupay-pay na, Lunes pa lang, lupay-pay na. Yan. Bakit? Ang ating kasing ginagawa is through sa emotion lang. Yan. Masaya tayo, which is okay naman po yun. Pero dapat lang, mangibabaw talaga ang presensya ng Panginoon. Now, the commandment once again, grievous is now our delight. Yan. Dahil sa law na matindi, nagiging delight natin, and which we once hated, we now love. Yan. Kung titingnan mo po, kung meron ka pong Holy Ghost inside you, talaga, inside you, may mga bagay minsan na tinuturuan ka, kailangan kasi meron ka talaga kasi matuturuan ka eh. May mga bagay minsan sabihin mo, parang naiinis ka. I don't know kung man na-experience nyo na. Yung may kagalit ka, or naiinis ka talaga sa kanya. So, doon sa puso mo, talagang gusto mo sa komportahin, di ba? Gusto mo na komportahin. Tapos, gagawa ka pa ng script mo, nang sasabihin, alam mo, brother, ganito kasi dapat eh. Ganun ka, di ba? Pero may mga time pag nakita mo na siya, naiiba. Iba nang nasalita mo. Uy, okay lang po yan, brother. Okay lang po yan. Ganon. Yan. Yan kasi, Holy Ghost natin yon. Yan yung mga bagay. Ganon kasi, marupok nga. Masyado tayong exaggerated lang tayo minsan. Ayan. Okay. Therefore, sabi nga ng 2 Corinthians, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Ayan. Kaya dapat, ini-exercise yung fruit of the Spirit and, spiritual gifts. Yes. Yan. So, the advent of the Spirit, again, makes it possible for us to obey from the heart the laws of God, which is very incompatible with our old nature. Kaya gusto talaga ng Panginoon, mabago tayo from old nature natin. Kaya, gusto yun na lang pumasok. Alright. Jesus said that the Comforter would abide forever. Unlike the Spirit of God in the Old Testament that only at times, only at times move upon the prophets. And unlike the physical presence of Jesus that left behind a group of completely bewildered and discouraged followers, the Holy Ghost comes to stay with us forever. When Jesus was on earth, it was impossible for him to be with all men bodily at all times. Nasa human nature kasi siya eh. So, hindi siya pwede. Human nature limited. Okay? Uy, sabi nila, ang Diyos nyo pala tao. Ganon. So, may dual nature siya, di ba?
So, divine nature niya, and human nature. So, this time, human nature. So, siyempre, pag human ka, grabe ka naman, sino ka ba si Flash? Pag may kailangan, andun ka kagad. Diba? Kasi tao yun eh. Pero in godly aspect, omnipresent po siya. Kahit saan ka, dulo ng mundo, kahit nasa ilalim ka pa ng core doon ng earth, kita ka doon. Yan. Kasi, Diyos siya nang gumawa ng lahat. Okay? So, and when the bodily presence of Jesus is taken away from the disciples, yun. Anong nakita natin? What do we see? Sige, nung si Jesus Christ, hinuli na, di ba? Wala na doon sa mga apostoles. Nung hinuli na, anong nakita natin? We see a swearing, cursing Peter denying that he even knew Jesus. Di ba? Kakaano lang nila yan kakausap lang nila yan. Nung hinuli ng Panginoon doon, di ba, siya pa yung humugot ng espada, at saka inano yung tenga ng isang sundalo doon. O, ano naman yun? Pabukso-bukso kasi si Pedro eh. Ano talaga yan? O siguro kung siya yung pastor natin, ewan ko, yung magtatagal. Ay, sorry. Ayan. Ano siya grabe ang zealousness niya kasi. So that time, nung nakita niya nahuli si Jesus, di ba parang talagang ano siya. Pero nung wala na si Jesus Christ, ando na, inaano na doon. Tawag na to, gina-trial na. O, di ba una-una siya? Nag-deny sa Panginoon. Ay, hindi ko kilala sino. Hindi ko nga kilala yan. Wala nga, no? Di ba? Nagmura pa nga siya dyan, di ba? Kasi galit na galit siya kasi pinag-ano siya na, hindi, kilala mo talaga yun. Kilala mo, hindi, kita-kita kami, di ba? Ganun. Ay, hindi nga, wala ang kulit mo, ha? Ganon. So, ang tao talaga, ganon. Tandaan po natin talaga, ang tao talaga ganon. Sorry, may hugot lang. May mga times kasi na sa mukha, sa harap mo minsan, sana wala dito sa harap mo minsan okay, pero pag talikod na, iba na ang kwento. Yan. So, iwasan po natin ha. Alam ko may mga time kasi minsan na tao lang din naman tayo. Human nature, may mga ganun tayo. Pero, hindi siya maganda talaga, no? Normal lang naman minsan na pinag-uusapan natin ang buhay-buhay natin, buhay-buhay ng iba. Pero kung narinig mo naman ang buhay ng iba, huwag mo na ikwento sa iba. Ayan. Ang palagi yan dati sa amin ang sinasabi yan, what you see, what you hear, just leave it here. Yan. Mga sundalo yan, no? Sundalo. Yan. Mga sa ano yan, sa ROTC. Yan. Sa office ng commandant. Ganon yan. Kasi syempre, pinapangaralan ka doon, pinapagalitan ka, lahat. So mag-meeting kayo yan, kung anong sinasabi diyan, huwag mo na ilabas. Pag once na nilabas mo yun at malalaman na ikaw, lagot ka. Yan, ganon. So may mga time ganon talaga, no? Even si Jesus Christ, binitrayed siya eh. So may mga time talaga kasi na may betrayal talagang nangyayari. Ay sabi nga ni Pasala, no? Minsan, maliit lang na bagay, nagtatampo tayo. Ayoko na. Sister Juliet kasi, hindi ako pinansin, hindi ako kinamustay, ayoko na. Ganun kayo. Di ba? Hindi ako pinahiram ni Nanay Julie ng ano. Ay, hindi ako pinautang ni Nanay Julie ng dimsum. Ano yung siomay. Yan. Ay, hindi ako binayaran ni Sister Barbie. May mga ganun tayo. So, minsan, kunti lang, no? Tapos, may mga, narinig ko talaga, pinag-uusapan ko nila, ganyan. Pero sabi nga ni Pasala, no, naduraan ka na ba? Nasampal ka na ba? Nalagyan ka na ba ng tinik sa ulo? Pinako ka ba? Yan, may ganun tayo. Pero, ang sagot mo minsan, Panginoon yun. Sister Nieve ako eh. Ganon. Ayan. May mga nasa atin po talaga, no? Nasa atin po talaga. Mahirap minsan gawin. Madaling sabihin, pero mahirap minsan gawin. Lalo na kung medyo it takes about your pagkatao na.
ang pinag-uusapan. Iba po kasi minsan ang usapan ng ganun. So medyo seryoso siya. Pero, well, nasa atin ang Holy Ghost, so ipagpasa Diyos na lang natin minsan, ano. Pero may mga time minsan na, Lord, ang tagal! Ang tagal mo naman bitayin yan, Lord. Ganun tayo, di ba? Lord, kung hindi lang talaga kasalanan magpatay ng tao, papatayin ko na talaga, Lord, yun eh. May mga ganun tayo. Kasi minsan galit na galit tayo, di ba? Kaya ganun yung nangyayari. Minsan ganun talaga, kakausap mo lang, nakakalimutan na mag-friend pala kayong dalawa. Ayan, magkakakilala pala kayo. We see doubting Thomas as he refuses to believe in the resurrection of Jesus. O di ba? Kasama nila to si Jesus Christ eh. Buong buhay, buong pagkatao ni Jesus Christ, kilala nila eh. Nag-doubt pa siya. Ano sabi niya, di ba? Unless na makita ko ang butas sa kanyang kamay, hindi ako maniniwala na na-resurrect siya. O di ba? Napaka-insulto naman yun sa Panginoon. Parang hanggang ngayon ba, hindi niyo alam na ako yung totoong Diyos. Parang ganon. Di ba? Yan. Next, and we find some disciples hiding behind locked doors while others forsake the ministry and resume secular occupations. So may minsan naman nangyayari na ayoko na sa inyo, sarado na ang pintuan ko, ganon. So hindi na ako minsan may mga pastor po na mas gusto na lang nila na magiging simpleng tao kasi hindi kaya ang pressure. No? May kanya-kanyang dealing ang Panginoon sa atin. Okay? May kanya-kanyang dealing kasi bakit? May kanya-kanya tayong pananaw. Ibang pananaw ko sa simpleng taong pumasok sa church, ibang pananaw mo sa simpleng taong lumabas. Kaya ang dealing ng Panginoon sa atin, hindi pare-pareho yun. Hindi talaga pare-pareho. Pero, pwede mo mapagkuhaan ng lesson. Kung pare-pareho lang naman, halimbawa, pare-pareho lang naman kayo problema. Ang problema ay walang pera. O, sinong maraming pera dito? Wala kayong pera? Pareho tayo. Pero, kung pag-uusapan niyo ang pera, iba-iba yung binabayaran natin, di ba? O, mayroong binabayaran na 5,000 lang, ang sweldo, 4,000. May ganon. Meron naman na sweldo niya 20,000, pero ang bayaran niya is 21,000. O di kaya ang bayaran niya is 18,000. May ganon tayo. Kasi nga, iba-iba nga talaga ang problema. Pero ang problema niyo isa lang, di ba? Kulang sa pera. Yan. So, iba ang dealing ng Panginoon. Now, nagdi-deal ng Panginoon according to our faith. Yan. So, kung ang faith mo ay mahina, at mahina talaga eh. Pero faith mo niya talaga ay malakas at ginagawan mo at sinasamahan mo ng gawa, meron. May resulta yan. Ito pala, kasi minsan, ito talagang binibreak ko talaga ng pag-iisip eh. Yung minsan sasabihin natin, bahala na si Lord, siya na yung magbabayad ng utang ko Maya-maya may nag-ring, may kumakatok, may brum-brum. Meron palang Bombay, may mga ganon. Ayan, may tumutok. Sasabihin mo, Lord, wala akong pambayad, Lord. Ba't ka umutang? Wala ka pala pambayad. No, minsan may ganun tayo. Samahan natin ang gawa. Okay? Faith without works talaga, it's not a faith. Nagtitiwala ka lang kasi masasali ka sa na makapunta ka sa langit, pero wala ka namang ginagawa. Paano ka makapunta? Nagtitiwala ka na balang araw magiging teacher ka or magiging engineer ka, magiging doctor ka, pero di ka nag-aral. Diba? So, paano ka punta doon sa gusto mo? Kasi wala kang ginawa. Magiging doktor, kwak-kwak ka na lang. Ha? Magiging konduktor ka na lang, kaya po. Ganon. Yan, ha? Sa buhay po kasi talaga natin, alam ko, may totoo ang Diyos natin. Walang doubt yun. God will provide.
It's His word. He will provide. He can provide. He can do anything. He can do impossible things. Kaso lang, kung wala kang ginagawa sa sarili mo, hindi mo yan ma-experience. The miracle na gusto mo, yung miracle na gusto mo, at kung wala kang ginagawa sa sarili mo, it will never happen. Yan. Halimbawa, may sakit ka. So, sinabihan ka na ng doktor na, mag-take ka na ng, ng gamot, ganyan-ganyan. May maintenance ka na, gano'n. So, kailangan mo na siya i-take. Ngayon, sabi mo, Ma'am, Doc, wala ako pang bili, Bahala ng Panginoon na. May gano'n tayo, no? Pero may pangbili ka naman. Tinatamad ka lang talaga pang bumili. Kasi may gusto kang bilhin na iba. Yan. So, may mga simple things lang to, Simple things, pero minsan it matters. Kasi, gusto mong gumaling. Yes, gusto mong gumaling. Ang problema kasi ganito okay naman yan. Ako wala po akong wala po. No doubt po yan. Pag ng pananampalataya mo, well, that's good. Pag naabot ng pananampalataya mo ang trono ng Panginoon sa sagot, perfect yan. What if hindi maabot? Yan ang dahilan. Ito lang tip ko sa inyo. Pag nagpa-doktor kayo, you have to pray na ang ibibigay sa inyo na doktor ay magaling at mabait. May mga doktor po kasi na mga suplada. Minsan, awayin ka pa kasi bakit daw meron kang ganyan? Kasalanan ko ba, Dok, na meron akong ganito? Yan, may mga ganon, pagalitan. Okay lang yun kung pagalitan ka kasi minsan may mga katigasan din tayo ng ulo. Pero meron talagang doktor ganun Tapos masyado pang sasabihin na, pag nagtanong niya magkano ang HMO mo, yan, mga doctors ko ng mga friends, hello. Yan. Wala naman akong friends doctor. Cliente lang. Ayan. May ganun. Kasi you have to pray talaga. Kahit po sa may mga time kasi minsan na hindi mo alam, di ba? Hindi mo alam kung walang may nag-refer, gano'n. So, mag-minimize mo ka minsan. Sino man doktor mo, hindi ko po alam gano'n. So, mag-minimize mo ka. May mga doktor minsan yan, kailangan mo mag-pray na God will lead you sa magaling na doktor at mabait. Kailangan nyo i-pray yun. Kasi ako naman naniniwala talaga, doktor kasi ginawa talaga ng Panginoon para mag-guide sa atin. Paano mo malaman na may sakit ka doon sa loob kung hindi ka pa-doktor? Di ba? Minsan meron tayo, acid lang to ganun. Ay pala ulcer na. Yan. Kasi minsan, sila kasi pinag-aralan nila yan 4 years, 10 years. Ikaw, ano pinag-aralan mo? Di ba? Wala tayong pinag-aralan sa medicine. So minsan, kahit sa mga gamot, you have to pray the gamot before you i-take. Kasi ang gamot kasi, instrumento lang yan ng Panginoon. Kung wala naman ng Panginoon, power ng Panginoon, hindi naman papagaling sa iyo yan Kung wala yan ang presensya, ang power ng Panginoon. So you have to pray talaga. Okay? Now, and we were filled with gloom without the presence of the Lord to cheer them up and give them hope. Yan. Pag wala tayo presensya ng Panginoon, ito lang ang difference talaga sa mga taong nagre-receive, yun yung mukha nila, nagsashine. Yan. So, yan? Baka kasi hindi na kayo mag-worship kung sasabihin kong i-observe nyo. Mamaya hindi na kayo Pero usually, ganun yan. Sa mga altar workers, alam nila yan. Alright? Then he gathers his flock prior to the ascension. He instructs them to go to Jerusalem and to tarry there until they be endued with the power from on high. Yan. Kasi ang Panginoon is, mag-glorified na. So, kailangan niya na papuntahin ang kanyang mga disciples para makuha na nila or maano na nila ang Holy Ghost. So, in other words, they were to wait there until they had received the baptism of the Holy Ghost and that had been promised. Yan. Yun pa lang yun. Alright? Okay. So, sabi ng Panginoon, I will not leave you comfortless. I will come to you. Kaya pumasok na siya sa puso natin. Alright. So, although the bodily presence of Jesus was limited through the baptism of the Holy Spirit,
He could now live within us as a permanent basis. Yan. Dahil sa Spirit ng sa Holy Ghost po, nananahan sa atin, kahit saan tayo mapunta, guided tayo. Yan. Ang difference lang kasi sa Old Testament is that, sa Old Testament kasi, directly kasi sinasabi ng Panginoon huwag kang pumunta doon, matatalo kayo. Directly yon. Ikaw, David, nagkasali ka, kailangan mo mga ganito, ganyan, ganyan. Directly sinasabi. Sa atin kasi, by impression. Okay? May impression sa akin ng Panginoon. Actually, ang gusto ni Pastor, ang pinaka-right word daw na gamitin mo is impression. Hindi yung kinausap ako ng Panginoon. Hala, baka maiba. O maiba yung kinakausap mo. Yan. Impression. So, we use the word impression. Kasi, kumbaga, pag sinabi mo impression, parang may in-impress sa yung Panginoon na ito yung gagawin mo. Yan. So, ibig sabihin, parang nag-i-instill siya ng wisdom sa'yo na itong gagawin mo. Yan. Kaso nga lang, ang problema natin is, how will you determine kung talagang real Holy Ghost yan ang nakikipag-usap sa atin? Yan. So, you cannot declare na nagkikipag-usap sa iyo ang Panginoon, may impression sa ang Panginoon, kung wala kang Holy Ghost. Agree mo ba? Kasi parang naman, I don't know lang, kasi nafi-fake kasi nila yung Holy Ghost pero bahala sila. Ay, sinasabi na, tingnan na lang natin sa kurbada kung sino yung liliko, sino diretso. Ayan. We can depend upon the Spirit of God to be our ever-present help in the time of need. Yan. The Bible tells us that His Spirit will lead us and guide us into all truth. Yan. Kaya napaka-importante po na you can receive the Holy Ghost. You will receive the Holy Ghost. Alam mo kung feeling mo kasi, feeling mo joke lang talagang Holy Ghost, I don't think so. Ang dahilan na nandito ka kasi pabalik-balik ka sa church dahil you believe. Diba? So kung hindi ka man lang, kung pupunta ka dito sa church na hindi ka nagre-refresh, tapos you don't believe in Holy Ghost, ba't nandito ka? Kasi nagre-receive kami Holy Ghost kung hindi mo i-desire yun, sabi ng Panginoon, if you will not my spirit, hindi ka akin. So, pangarapin mo talaga siya. Minsan, di ba, sa mga bisita natin, sinasabi natin, may mga times kasi na kahit hindi pa sila baptized, they can receive the Holy Ghost. Bakit? Kasi, wala naman yun, kumbaga, dapat, ka muna, nang baptize ka muna bago ka makareceive ng Holy Ghost. Ay, naku, nauna ka talaga sa receiving ng Holy Ghost. Wala na. Naka-step forward ka na. Ay, ganun. Hindi man ganun. Okay? Kasi ang Holy Ghost kasi, nakadepende yan sa status ng iyong puso. Okay? Nasa estado ng puso mo. Malay mo, kung that time pala, talagang gusto niya. May story ako niyan. Siya? Nanay siya isang bata doon sa school, dati doon sa church. May church kasi may school. Pabalik-balik lang siya, attend Bible study, kasi barkada niya isa sa mga teacher na dyan sa church. So, siya, wala lang, hindi siya nabaptize pa lang siya, go, ganun, attend, ganun. Pero, nung nakwento na ang Holy Ghost, conference yun sabi niya, Lord, alam mo, tagal ko na talagang naririnig itong Holy Ghost na to. Sabi niya, patry nga po. Sabi niya gano'n. Gusto ko ma-receive kung ano yan. Alam niyo po ba na right there talaga, naka-speak in tongue siya. Kasi nasa sayo yun. Kung hindi mo siya, andyan na kasi yun Andyan na, kunin mo na lang. Binibigay na nga ayaw mo pa Diba? Binibigay na nga Kaso lang kasi, maarte tayo. Diba? Maarte tayo. So, di pa tayo sa mga worship natin. Masyado pa tayong ma-arts sa ating worship. So, minsan, ang Panginoon naman, pag hindi ka humble kasi, hindi tayo papasok talaga. Kailangan magiging humble kasi talaga muna ikaw.
i-humble mo yung sarili mo, ang puso mo. Kailangan, hindi ka pwede kasi makipaglaban sa Panginoon. Anong laban mo dun? Nakipaglaban ka? Nagkapag-resol na, hindi ka naman si Jacob. Di ba? Minsan kasi kaya nandyan yung mga midwives kasi minsan hindi tayo marunong umere. Yan, yun yung dahilan kung bakit may mga may mga altar worker kasi tinutulungan po tayo. Now, kung ayaw mo, ay di wag. Ikaw na mga papa-impyerno, bahala ka dito. Nga, ganon. So, minsan kasi, seriously lang talaga, honestly talaga. Hindi talaga ako lumalapit pag hindi ko makita nga malapit na. Kasi napapagod ako. Napapagod ako kasigaw, tapos hindi nakikinig. Kasi minsan nasa flash pa kasi tayo. Yan. Pag nasa flash ka pa kasi, ang dami mong gusto patunayan sa Panginoon kasi nasa flash ka pa eh. Kailangan kasi ibigay mo na yan lahat. Yan. Surrender ka na. Retreat ka na. Okay? So, in Matthew 28:20, we are told, Lo, I am with you always, even unto the earth of the world. Yan. Masamahan ka lang ng Panginoon dahil nasa atin ang Holy Ghost. Okay. So now, if you have tried to be a Christian and your life is full of failure, if you have tried to obey the laws of God, but you have become weak and discouraged, may mga church, may mga ibang sekta na pinipili talaga nilang gawin ang 10 Commandments. Sige nga, honor thy father and mother. Magawa mo? Sino ang perfect dito talagang ino-honor? Parang, kasi minsan may galit tayo sa parents natin minsan May mga time talaga na galit tayo. Hindi maiwasan. Pero pag alam mo na you have to honor the mother and the father, so kailangan mo talaga i-honor. Okay. Number one pa lang na commandments. Thou shall have no other gods. Ang other gods, hindi lang yun mga santo sa gilid. Ang other gods, yun yung kumukuha ng atensyon natin sa Panginoon. Sino nakagawa ng ganyan? Sige nga, mag-cellphone. Magbabasa ako ng Bible. Cellphone ko saan? Cellphone ay nahanap. Cellphone. Hindi kasi may apo-apo dito. Mabigat kasi yung Bible. Okay, sige, hanap. Naku, may ting! Facebook, Reels, TikTok. Ay, nag-isang oras na sige. Ay, ano ganang gagawin ko? Ay, pala. Balik ka na naman. May lumabas na naman na Reels. Noon. So ako talaga, dinidiscourage ko talaga ang digital na Bible. Totoo lang. Ay, may mga time kasi minsan na umaagaw talaga na attention natin yun. Minsan makakasala ka pa kasi iba yung picture dyan. May mga commercial na ibang mga picture. Yan, di ba? So, you have to be careful, ha? Okay? Or if the power, seal, and fervor of the apostles are absent in your life, you need the baptism of the Holy Ghost. Ito, inulit ko lang din to. Ulitin ko ulit. Ang Holy Ghost po, yun lang yung tanging bagay na iniwan sa atin ng Panginoon that covers everything. Okay? Yun lang yun po. Kung anong Holy Ghost, ni-discuss natin last time, napakadaming benefits ng Holy Ghost, napaka-beneficial ng Holy Ghost yan. Kailangan mo talagang tanggapin yan. Kailangan mo talagang meron ka yan. Sister Nevin, meron naman ako eh. So, paano mo nalaman kung andyan pa siya? Kasi pag Sunday, doon ka sa likod, ili-ili ng bata ng iba. Yan. Ito palagi ko sinasabi minsan kasi ba't kailangan mong magbantay ng bata ng iba doon? Hintayin mo magkaanak ka. Ikaw magbantay doon sa likod, walang magagalit sa'yo. You take the opportunity na wala ka pang anak, wala ka pang babantayan, dito ka muna sa harap. Huwag ka doon sa likod.
Ay, sing, 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 na. Ganun tayo. Minsan okay lang yun kasi minsan ganun din ako. Pero hindi ako tumatagal dun sa likod. May mga time minsan, hindi ko alam minsan mayroon yung bibit-bitin yung bata, naglalakad naman pero bibit-bitin talaga. Tapos ganyan. Tapos kung mga baby pa, ganyan. Pero nagre-revival na sa harap. Ibahin niyo po. Every Sunday, every pumunta ka dito sa church, iba ang diling ng Panginoon. Do not take for granted. Iba ang diling ng Panginoon. Ang ng last time na naka-revive ka, hindi mo na maulit ngayon yan. Ang salita ng Panginoon na narinig mo last time, hindi mo mauulit na yan. Kahit ulit-ulitin mo pa yan dyan sa Facebook, ang naramdaman mo that time, hindi yan mababalik. Maniwala kasi hindi. Yun talagang mangyari. Kasi bakit? Ang Panginoon nagdidwell nga during that time lang. So kung hindi tama ang puso mo that time at naitama ng Panginoon, you have to cherish. At kung gusto mo, balikan mo ulit. Although mabalikan mo yan, pero hindi na yan kagaya nung last time mo. Kung naka-receive ka ng Holy Ghost, ang palaging pangarapin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko maibalik yung time na naka-receive ako Holy Ghost. Yan. Yun yung pangarapin mo palagi kasi yun yung time kasi na first love mo ang Panginoon, first time mo na-meet ang Panginoon, first time mo na naka-encounter sa Kanya, first time mo nakipag-usap sa Kanya. So, di ba, ang first love hindi nawawala. Nawawala bang first love? Hindi nawawala ang first love. Sa totoo lang. Kung totoong love ang naramdaman mo. Right? When the Spirit of God enters a man in the form of the Holy Ghost, it means that Jesus is within forever. And if we wish Him to be. Nasa atin pa rin po. Nasa sayo pa rin po ang decision. God give us a free will. God give us a decision making na para sa atin. Sabi niya nga, diba, ayaw ng Panginoon na magiging robot po tayo, na sasabihin niya, ikaw, Marvin, kailangan mong ganito, ganyan. So, hindi ang gana ng Panginoon. Nakadepende pa rin ang Panginoon sa puso mo kung ano meron ka. Nakadepende pa rin yan ang Panginoon kung anong desisyon mo sa puso mo. Hindi po namimilit ang Panginoon. Tandaan niyo yan, hindi po namimilit. Ang Panginoon, naghihintay lang kung anong response mo. Yan. Kung ang response mo, joke-joke lang, edi wow. Pero kung ang response mo, kailangan ko to, kailangan ko makareceive ng Holy Ghost, kailangan ko dahil gusto ko makasama sa rapture, then do it. Refresh. Yun yung mga bagay minsan na neglect natin pag dito sa Sunday. Malayo ang biyahe natin. Buong linggo, nasa labas po tayo. 6 days nasa labas po tayo. Ang daming pagsubok na naranasan natin the whole week. Kailangan nung mag-recharge. And you can recharge lang para maharap ang bagong buhay. Ang next chapter ng buhay mo for that week is mapuno ka ng presensya ng Panginoon. Pag hindi ka napuno ng presensya ng Panginoon at lalabas ka dito, matik yan, hindi ka na babalik next time. Lubog ka eh. Lobat. Lobat na lobat. Charger ang cellphone nga, pag 20% pa lang, parang nababaliw ka nakahanap ng charger, napapagalitan mo na ibang tao kasi wala ang charger, malulubat na ako, may kausap ako, ganyan. Sarili mo, nalulubat ni. Hanap ka na ng paraan. Alam mo kung kailan ka nalulubat. Unless lang, kung wala kang pakiramdam sa sarili mo. Pero alam mo kung kailan ka nalulubat. So once na lobat ka na, charge na agad. Luhod ka na. Pray ka na. Basa na ng Bible. Lord, kailangan ko po ngayon ng lakas. Kailangan ko po ngayon ikaw. Lunod na lunod. Lobat na po ako, Lord. Lord, please.
Yun yung mga bagay minsan na neglect natin, na opportunity mo, oportunidad natin, privilege mo yan. Apostolic po tayo, hindi po tayo normal na tao. Apostolic po tayo. May Holy Ghost, totoong Holy Ghost na naramdaman natin. Totoong Holy Ghost na naramdaman natin. Huwag mo siya dapat i-neglect. Minsan na, nagkapaglaban ka pa eh. Sige, laban lang. Sige, laban. Pero pag wala ka ng banal na Espiritu ng Panginoon, hindi mo kakayanin ang buhay. Hindi mo kakayanin. Kaya nga, di ba, ini-encourage tayo dito, you have to refresh. Kung iba man hindi mag-refresh, ikaw dapat nagre-refresh. Pabayaan mo sila diyan. Kung ayaw nila mag-refresh, bahala sila diyan. Kaya nga ni-encourage namin, yan ang dahilan ng mga kung doon sa likod at may bakante lang naman sa harap kayo. Para wala makadisturbo. Nakakadisturbo sa likod kasi ang daming mga gumagalaw. Pero pag dito kayo sa harap, concentrated kayo sa Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit kayo namin minsan pinapunta sa harap. Kasi iba po pag nasa harap kayo ng Panginoon. Iba ang dealing ng Holy Ghost sa mga taong nakaharap mismo sa Kanya. Kaysa taong mga nasa likod. Tonight, one more time. We don't know what tomorrow brings. Hindi natin alam anong buhay natin bukas. Hindi natin alam kung ano ang sunod na chapter ng buhay natin. Anong pagsubok na naman ang ating haharapin. Dapat every time, meron kang me time with God. Me time with God. Alam ko, sa dami ng trabaho natin, sa buhay natin na kayod tayo dito, kayod doon, kayod lahat. Nakakalimutan natin lumuhod muna para humingi ng guidance sa Panginoon. Lord, we need your strength for today. Luhod ka muna. Minsan late na tayo, so kailangan mong gumising ng maaga. Luhod ka muna. Hingi ka muna ng blessing sa Panginoon. Pag natulog ka sa gabi, luhod ka din muna. Pasalamat ka sa Panginoon sa buong araw na nabuhay ka. Shall we all stand up tonight